ituloy natin. Already, I think ito sa takbo mga to. Ayaw po nilang managot sa kanilang mga the actions that they're doing. So yun. Di ba? Dito nahuli mga kababayan. Di ang nahuhuli rin, nakikita rin, lumabas rin mga kababayan na kung saan gusto nilang panagutin itong mga social media personalities dyan sa ginagawa nilang tri-committee hearing. About yung mga social media personalities who are not even professionals. Agoy! Aray! Pero kung pag hindi ka pumunta, isusupina. So anong tawag niya dyan? Di ba? Sinasabi, inquiry of legislation. Then, lumalabas, investigation. Anong tawag niyo dyan? Okay, magandang araw sa inyong lahat. And welcome ulit dito sa ating itong Tabunan PH channel ng mga kababayan. At ito, February 18 ngayon mga kababayan. At binabalita kahapon, February 17, na ngayong araw na ito, February 18, ay pagpatuloy nila yung tri-committee hearing mga kababayan tungkol doon sa fake news. Sinasabi nilang fake news mga kababayan. At ito, usapan natin. Ito, may balita tayo dito mga kababayan. Ito, nahuli natin itong dalawang kongresista mga kababayan kung ano talaga yung intention nila sa paggawa ng tri-committee hearing dito mga kaibigan, kababayan. Kasi dito, hindi ko lang alam kung conscious sila nito, pero nahuli natin sa kanilang sariling bibig mga kababayan, yung totoong intention nila sa paggawa ng committee hearing na ito, mga kababayan. At ito, pakinggan natin mga kababayan. Ay, nako. Kasi nga naman mga kababayan, pinag-usapan na natin to dati, mga ilang araw na. Kasi may isang veteran journalist mga kababayan na talagang binara niya itong tri-committee hearing na talagang wala silang kapangyarihan na gawin ito kasi nga nagiging violation ito ng freedom of speech mga kababayan. Well, anyway, ito na lang. Tingnan na lang natin ito. Pag-usapan natin. Papakita ko sa inyo. And then, identify natin yung mga sinasabi nila dito kung yung mga nakita natin dito sa kanila mga sinasabi. Okay, paki-like and share ng video natin and then paki-subscribe na rin po sa channel natin. Sa lahat ng nakapag-subscribe na, maraming salamat sa inyo at sana mo patuloy kayong magsuporta dito sa ating channel. Okay, ito umpisa na. Sir, balikan ko lang po yung sa TRICOM po na gagawin bukas. Naglabas po sa isang interview si Attorney Trixie na regarding dun sa show cause order na nilabas sa kanya. Ayon daw po sa rules ng Kongreso, dapat daw 2 unjustified reason yung pagbatayan bago patawan ng show cause order. Pero yun sa kanya daw po is, inibitahan pa lang daw siya, pinatawan na daw siya ng show cause order. Ay, mga kababayan, sinali ko na yung tanong para alam nyo kung anong context mga kababayan. Yung patungkol kay Trixie, kasi inimbitahan nila. Kasi mamaya mga kababayan, I think pangalawang hearing na nila ngayon. Kasi nung una, hindi dumating maraming vloggers or mga social media influencers mga kababayan, lalo na yung mga karamihan, Duterte supporters mga kababayan, hindi sumipot. At saan pumunta? Doon sa Supreme Court. At papasalamat tayo mga kababayan na hindi pa tayo sinali dito. Well anyway, kasi nga naman, yung mga sinasabi natin dito mga kababayan, hindi man tayo nagpapalaganap ng fake news. Kasi ito, halimbawa, katulad nito, may pinipresenta tayong mga ebidensya, mga videos, na kung saan yan yung uusapan natin. Binibigyan natin ng komento at opinion mga kababayan katulad nito. Okay? So sana naman po hindi tayo maimbitahan dyan. Para patuloy pa tayong makapagpahayag ng ating mga saloobin mga kababayan. Ito, pakinggan natin anong sagot nila. I think that's part of the rules na internal rules. I think she's questioning the internal rules of how the committee proceeds with its investigation. Kasi if it's an investigation... Di ba mga kababayan? Ito na nalilito na tayo mga kababayan. Katulad nga sabi ni Sara Duterte mga kababayan. Ano ba itong ginagawa ninyo? Inquiry in aid of legislation or
investigation or inquiry in aid of investigation. 'Di ba? Kasi kung tayo mga observers, outsiders mga kababayan, na o-observe natin na talagang hindi ito in aid of legislation. At ito na nga, dito sa Tri-Committee mga kababayan na hearing, patungkol nga, piniframe nila na yung pag-uusapan nila patungkol doon sa mga fake news kasi gagawa sila ng batas patungkol dyan. Piniframe nila doon. Pero ito nakikita natin kung ano talagang intensyon nila. Ito nga, lumalabas na hindi pala ito in aid of legislation mga kababayan. Ito investigation. Naklaro na. Tanong natin, trabaho ba ng Congress na mag-imbestiga mga kababayan? Kasi in the first place, yung trabaho nila in aid of legislation lang dapat. Di ba? So, kung gusto nila mag-imbestiga, edi sana ibigay nila doon sa NBI. Yun nga yung trabaho ng NBI, yung National Bureau of Investigation. Di ba? Ito nahuli na first ng mga kababayan. Pag in-invite ka kasi, talagang you're expected to also grace the inquiry, no? The committee hearing. Kung hindi siya valid yung reason niya, talagang that's one way of really attracting the attention of the one that is, skipping the committee hearings to make it more serious in a way of invitation. No? So, ito nga yung problema mga kababayan. Ito, isa nito mga kababayan. Sinasabi nila dito, invitation. Kung ayaw mo mag-attend kasi, mag-comment kayo dito. Kapag inimbitahan ka, dapat ba na pumunta ka? So, kapag nakatanggap ka ng invitation, halimbawa, birthday, kasal, katay, libing, ano pa mga invitation, party, mga kababayan, kailangan ba na lahat puntahan mo yan? Isusurrender mo ba yung karapatan mo bilang individual doon sa taong umimbita sa'yo or nag-invite sa'yo? Kasi ito, sinasabi nila dito, inimbitahan mga kababayan. Kasi sa pagkaintindi natin, kapag invitation, may option ka na pumunta or hindi. At kung hindi, ayaw mong pumunta, edi no need ka nang mag-explain, di ba mga kababayan? Ang problema na ito, nag-invite sila, in-expect nila na dapat pumunta ka. Kung hindi ka pupunta, dapat may excuse letter ka. Ito yung problema mga kababayan. Nasa na yung freedom dito mga kababayan ng isang individual. Sa ganitong case mga kababayan, saan yung freedom of speech ng mga social media personalities? Well, anyway, isa pa lang ito mga kababayan, dalawa na pala. Pakinggan pa natin. show cause order so that we would know kung valid ba talaga or hindi siya valid yung absence nung Tingnan nyo ha, ang magdi-determine kung valid yung reason mo, sila din, di ba mga kababayan? Nako. Guess na yon. In fact, during the committee hearing, they were also had simultaneous they went to the Supreme Court, I guess. They filed a certain yes. They were there just to show that they did not honor the invitation of the Congress, but instead went to question the authority of the committee to conduct this investigation. So I guess that's where the committee TRICOM is currently at when it comes to invitation to the guests who have missed or deliberately skipped the committee investigations. It's part talaga yan ng rules po ng bawat inquiry in aid of legislation. Di ba? Binago ulit mga kababayan, di ba? Nung sinabi nung una, investigation ngayon, inquiry of legislation na mga kababayan. Di ba? Naku, ang hirap nito. Nahuhuli talaga mga kababayan. Ngayon, galing ito sa kanilang bibig, baka sabihin naman nila na fake news ito. Ito yung sinasabi. Ito, gusto nila pag-usapan yung fake news. Itong ginagawa nila mga kababayan, anong tawag nito? Sinasabi mo, inimbitahan mo, sinasabi mo doon na inquiry in aid of legislation.
Pero pagdating ng resource person doon, ang sinasabi ano, ito'y investigation. Anong tawag mo diyan? Comment nga kayo. Ako ay hindi lang ako magsalita baka sabihin ako ng fake news. Anong tawag niyo diyan? Di ba sila yung mga nag-imbestiga tungkol diyan sa fake news and yet ano itong ginagawa nila? Oh, di ba? Pinagbabawal daw po It's sa... not power ng subpoena power, in fact. We are given that power. Sir, yung regarding po sa... Oh, may power naman may power daw sila na isubpina. Naku. Hindi dapat hindi invitation. Ito pa pangalawa mga kababayan, anong tawag niyo diyan? Ginagamit yung term na invitation. And yet, kung hindi ka pupunta ng ilang beses, let's say pangalawa, mag-show cause order, then isusubpina ka mga kababayan. Hindi dapat hindi invitation yung tawag nyo. Hindi dapat demand letter yung tawag nyo dyan. Nag-demand yung Congress na pumunta ka doon sa kanilang investigation para at least klaro tayo dito. Hindi, naku, fake news pa naman yung pinag-uusapan yan. Ito na naman. Kayo rin yung, nako mga kababayan, kayo na magsabi dyan. regulatory framework, pinagbabawal daw po nagmawa ng ganito sa saligang batas. And labag daw po sa mga social media personalities. And tinatapakan daw po dito yung malayang pamamahayag. Kaya ito maganda yung tanong mga kababayan. Before that, mama, parang na-excite. Di pa ako nakasagot sa first question. Ito kasi maganda sa kanila kapag nag-press conference ito sa kanila itong Congress mga kababayan kasi yung isang tanong gusto talaga nila, hindi ko lang alam kung anong purpose kasi nakikita ko dito mga kababayan dalawa. Diba? Isang tanong, lahat sila sasagot. Nakikita ko dito na isa-isa sa kanila hindi satisfied doon sa sagot ng isa. So basically, kung hindi ka satisfied doon sa sagot ng isa, most likely either kulang yung sagot mo or mali yung sagot mo. Kaya, kung ikaw may idea ka, sinusuportahan mo, binaback-upan mo para magiging sensible yung explanation ng isa. Or pangalawa, ito yung pangalawa na nakikita ko na dapat magsalita talaga sila para libre yung airtime mga kababayan. Anyway, tumatakbo naman karamihan nito sa kanila, pilit ng congressman, kaya at least libre yung airtime. Kaya dapat magsalita mga kababayan. Yan yung nakikita. Ay, ito, opinion lang to mga kababayan. Baka isipin nila na fake news ito. Ito yung opinion. Ito yung na-observe ko dito. Ito yung kagandahan kapag nagpe-press con sila kasi makikita mo dito sagot ng isa, sagot ng iba, makikita mo yung pagkaibahan, yung mga sabihin nating hindi magtutugmang mga sagot. Ganyan na. Ito, papakita natin. Question. Halika lang po, mama. Sa tingin ko po, yung based on the rules, that would depend. Minsan po yung committee may special rules. Although two, we have a general rule. Sinabi doon sabi ni Congressman Adyong na ganito talagang rules. Ganito. And then, ito, pinak-upan niya. So basically, indirectly mga kababayan, sinasabi niya dito, itong si Congressman Adyong, either hindi niya alam yung rules or hindi niya alam yung may ganito pa palang rules. Rule and increase in legislation. Minsan may specific. And on top of that, usually may precedence naman po. In the case of our other hearings, minsan absence lang ng isa, pwede namang show cause. But more important question po is, yung show cause lang naman, walang penalty po yun. Ang sinasabi lang po, please explain to this committee bakit absent po kayo. Parang nakakaduda po. Parang may nagbibilang ng cut po si mama. Parang binibilang niya talaga ilang beses po siya pwede mag-absent. Parang what is the purpose? Gusto niya ba umiiwas po ba talaga sa committee? It really speaks of the motivation. Kasi ako lang po, whether 2 days or 1 day, pag tinanong mo kung bakit ako absent, sasagot lang po itang tapat. Bakit ako absent? Bakit parang nagbibilang po siya? It really shows. And additionally, on top of that, nagbibilang na nga ng absence, pumunta pa agad sa Supreme Court, which is a bigger question. Wala pa nga I think justiciable action. There's no cause of action. Pumunta na agad sa Supreme Court. Invitation pa lang po, tumakbo na po sa Supreme Court. Ito rin. Di ba mga kababayan? Sinasabi niya, nagdududa na siya, mga kababayan, kay Attorney Trixie. Kasi nga raw, kung sa kanya, kung absent ka ng 2 beses, simple mag-explain ka lang.
Yun nga problema, mga kababayan. Ang dali lang naman i-explain nga na bakit hindi ka kasi in the first place, invitation nga. Eh, bakit kailangan mo mag-explain kung hindi ka pupunta? Oh, eto, kahit ilang beses dapat kung pang-invitation, kahit ilang beses ka hindi pumunta, kahit ilang beses kang iimbitahin ka and then hindi ka pumunta, dapat walang problema. Bakit magso-show cause order? Bakit magsusubpoena? Yan nga tanong natin, hindi dapat, hindi na invitation, tawag. Eh, sinasabi niya dito, again ha, pine-frame niya, ang dali lang naman i-explain na kung absent ka ng 2 beses, i-explain mo lang ganito, magsabi ka lang ng totoo. O sa kanya yon, mga kababayan. Ang problema, ang magde-determine kung valid ba yung reason, mga kababayan, kasi de-determine nila kung valid yung reason mo or hindi. And most likely, sasabihin lang, hindi valid yung reason mo, isusupina ka. Which is, nangyari na yun kay Attorney Harry Roque, mga kababayan. Ang dali lang naman talaga i-explain. Yan yun kapag itong mga kongresista na to, tatanggapin nila. Yan yun kapag rirespetuhin nila yung desisyon ng inimbitahan nila na hindi dadalo. Kasi invitation nga lang naman, hindi nga naman diniman. Oh. Ngayon, piniframe na parang may tinatago nga raw yung itong mga social media personalities na inimbitahan. Parang may tinatago daw. Bakit daw nagbibilang? Ito yung piniframe nila. Pero ito, papatuloy natin. Already, I think it already sa takbo mga to. Ayaw po nilang managot sa kanilang mga the actions that they're doing. So, yun Di ba? Dito nahuli, mga kababayan. Di ang nahuhuli rin, nakikita rin, lumabas rin, mga kababayan, na kung saan gusto nilang panagutin itong mga social media personalities diyan sa ginagawa nilang tri-committee hearing. Sa kanilang bibig. Again, hindi ko to sinasabi, mga kababayan. Lumabas dito sa bibig ni Congressman Rodriguez, mga kababayan, ng One Rider Party List na gusto nilang panagutin itong mga social media personalities doon sa mga sinasabi nila sa kanilang vlog. Kung gusto nyo ng inquiry in aid or legislation, bakit nyo pananagutin? Huling-huli ng mga kababayan. yun lang po on the first question. Nung una, banat ng banat kung anong banat, tapos ngayon idadaan sa legal. I think it's time for some accountability. General theme of the day, accountability for our words. Now, in addition to that, Di ba? Lumabas talaga. Kasi nga raw, banat ng banat, ngayon dapat magiging accountable daw doon sa mga pinagsasabi. Yan talaga yung goal nila. Hindi yung gumawa ng legislation para doon sa paggamit ng social media, mga kababayan. Ito, pakinggan natin kung anong sagot niya doon sa katanungan kasi nga magbabiolate doon sa freedom of speech, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. po na yung pangalawang question natin, ma'am. Yung sa sa regulatory saligang framework po. I'm not sure what the basis is po, no? Anything can be subject to our laws. As a matter of fact, media, kayo, who are the most protected by the right of freedom of expression and of the press and of association, you are regulated by franchise. You are under the jurisdiction. You are under our laws. No one is above the law. And even then, Bakit? Yung mga social media influencers ba, sinasabi ba nila above the law sila? Sinasabi ba nila na ano ba tawag nito? Journalist sila? Hindi pa, di ba? Kaya nga tinatawag na social media personality or vloggers kasi hindi sila journalist. Kasi kung journalist sila, hindi journalist tawag nila. Simple lang yun. how much more yung individual lang po na if we're talking about yung mga social media personalities who are not even professionals. Agoy! Aray! Nako, mga kababayan. Oy, kayo dyan, mga social media personalities, mga vloggers, influencers, hindi daw kayo professionals. Hindi ito galing sa akin, mga kababayan, ha? Galing ito dito. Congressman ito, ha? Ako, pinaliit kayo, mga kababayan. Sorry po, Congressman, kung ganito lang kami, mga kababayan. Sorry po sa inyo na nagba-vlog lang kami. Ginagawa lang po namin yung patriotic job o
patriotic responsibility namin mga kababayan na i-express yung kung anong saloobin namin patungkol dito sa mga nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Pasensya na po't hindi kami professional. As individuals, wala nga po silang, ano po yung sa ating mga professional, KBP po ba yun? Diba? They have ethics and all that. May internal regulation. Tapos ito po na walang internal regulation. Ayaw rin po ng regulation from the government. I don't agree po. Sa tingin ko po, pwede naman po, it is properly within this legal batas. Admittedly, there will be a higher standard dahil we're talking about freedom of expression, but that is not absolute po, no? Kaya nga po, meron tayong mga kaso ng libel, may kaso ng slander. Kasi pwede po talaga tayo sumobra. So I think that's what the regulation is about, to enforce na hindi po tayo susobra. Oh, yun ang mga kababayan. Ito, sinagot na yung mga kababayan. So basically, sinasabi na dito ni Congressman Rocio Rodriguez, mga kababayan, na may existing ng law. May oral defamation, may libel, may cyber libel pa nga. Meron yan. So, ano pang purpose ng pre-committee hearing kung ito nandito na? 'Di ba? Ano pang gusto nilang gawin? Oh, sinasabi kapag sumobra ka doon sa mga pinagsasabi mo, pag sumobra ka diyan sa fake news na yan, immediately, meron ng existing na law, may libel, may cyber libel, ano pa, may defamation, may oral defamation pa. Ano pang hinahanap? Ito sinasabi na, mga kababayan. Ito nahuli na na tingnan ninyo ha. Pag-usapan natin. Yung unang issue, sinasabi invitation. Pero kapag hindi ka pumunta, wala kang magagawa, hindi dapat i-subpoena ka para pumunta ka. Nasaan ang invitation nun? Ito, pangalawa, lumabas na yung purpose talaga nito ay hindi inquiry in aid of legislation. Sabi ni Congressman Adyong, investigation. Then suddenly binago, inquiry in aid of legislation. Oh. Pangatlo, then yung rules. Huwag natin pag-usapan kasi kailangan gumagawa ng rules. Baka bagawin nila, edi sabihin mali yung pinagsasabi natin. O ito, pangatlo, yung intention nila. Na kung saan, pananagutin nila yung mga inimbitahan nilang mga social media personalities at mga influencers at vloggers, mga kababayan. Ito lumabas na. Again, binalik din na kung saan inquiry in aid of legislation. Ang problema, ito, sinabi na niya na mayroong existing na batas na kung saan magpaparusa dito sa mga taong lumabag doon sa kanilang freedom of speech and expression, mga kababayan. Ngayon, tanong, diba? Ano gusto nilang gawin? Ito nga, sinabi ni, ano bang pangalan ng veteran journalist, mga kababayan? Search nyo lang, Verhel, may sa isang video ko yan, mga kababayan. Nung first day ng tri-committee hearing. Sinabi niya, translate ko na lang mga kababayan kasi English yun. Nahihirapan ako mag-English. Sinasabi niya na wala kayong business dyan patungkol dyan sa freedom of speech. Yan ang nga tinanong. Hindi mo lang sinagot ng mabuti. Kasi nagbabiolate yan. Kasi andyan na yun. Yung batas na libel, cyber libel, defamation, oral defamation. Kapag hindi nyo nagustuhan yung sinabi ng isang tao, kung feeling ninyo, lumampas na siya sa kanyang freedom of speech and expression. Then mag-file kayo ng kaso para doon nyo sasagutin. Neutral ground. Sinabi dito, mga kababayan, ni Congressman Rog, bakit daw itong mga vloggers pumunta doon sa Supreme Court? Bakit daw ginawang legal? Inquiry in aid of legislation lang naman daw. Nako, mga kababayan. Sinong binobola dito, mga kababayan? Again ha, tingnan ninyo, ang concern nila dito ay yung mga fake news. Anyat, anong ginagawa nila dito?
Ha? Mag-comment kayo diyan. Concern nila yung mga fake news and yet, una-una, sinabihan, invitation, pero kapag hindi ka pumunta, isusupina ka. So, anong tawag niya diyan? O, di ba? Sinasabi, inquiry of legislation. Then, lumalabas, investigation. Anong tawag niyo diyan? Di ba? Ang sinasabi, inimbitahan para gawing resource person para sa gagawin nilang batas or legislation nga, in legislation. Pero, ang lumabas dito sa kanilang bibig, pananagutin yung inimbitahan. Anong tawag ninyo dyan? O, i-comment nyo dito mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. Kung anong tawag, again, hindi lang ako magsasabi. Baka sabihin ako na fake news. Yan, galing sa kanilang bibig, tingnan ninyo. I-comment nyo dyan kung anong tawag ninyo dyan sa ginagawa nila dito, mga kababayan. Anyway, ito, pakinggan pa natin kung meron pa ba. Wala. Correct me if I'm wrong, Rog. No? Wala naman, there's no such thing as absence. Oo, dito naman. Ayun nga, sinasabi ko mga kababayan na hindi satisfied yung isa. Sumasagot yung isa. Absolute naman talaga eh. I mean, you have the right to say you express your own opinions, but it does not mean that you can do whatever you want with that kind of with right. That's why may libel eh. Kasi you also need to be aware that there's a certain limit to your expression, to your right of expression. O, so yun na nga mga, sinabi, inulit lang talaga nako mga kababayan. Ito yung naintindihan ko mga kababayan. Imbitahan nila itong mga vloggers. Pananagutin nila. Parang feeling ko ipoprove nila na yung vlogger or social media personality ay nagkaroon ng label. Kasi gagawin nilang evidence yung statement na lalabas sa mga bibig ng mga social media personalities na imbitahan nila doon sa kasi magiging ano na yun ano tawag nito? Ano nga kalimutan ko yung statement na ano. Comment nyo nga diyan nakalimutan ko tuloy mga kababayan. Pinanunumpaang salaysay, yan yun. Pinanunumpaang salaysay mga kababayan. Yan na yun. So, gagawin nila yung ebidensya para makapag-file sila ng libel. Ito yung nakikita ko mga kababayan na hindi talaga in aid of legislation. Anyway, comment lang kayo dyan mga kababayan kung anong sa tingin nyo dito. Nako, para anong tawag nito? Sabi Cebuano pa, giunay tayo nitong mga kongresista na to mga kababayan. Ano nga Tagalog sa giunay? Anyway, dito na lang po muna tayo mga kababayan. I think yan lang yung sinasabi nila dito. Ayan, ito nahuli natin galing sa kanilang bibig. Talagang ibang purpose nila diyan. Anyway, i-like and share ng video natin mga kababayan and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.